Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayaning mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Magandang gabi. Ang kwentong ito ay nabasa ko lamang sa kwento ni Mr. Jimmy Hayabusa. Sadya kong binago ang pangalan at ang lugar kung saan ito eksaktong naganap, bilang pagbibigay respeto sa mga nakatira sa lugar na ito at sa mga taong sangkot. Pasensya na kung medyo hindi ako aktibo sa pagsasalaysay o paggawa ng kwento dito ngayon sa YouTube. Gawa ng sobrang dami ko na namang ginagawa. So naisipan ko lang siyang i-share kasi sa tingin ko worth it naman. Yun nga, credits kay Mr. Jimmy Hayabusa. Kung mapapakinggan mo to, sana magustuhan mo at sana mag-share ka pa ng ibang karanasan, o kayo sa akin mag-share kayo ng iba ninyong karanasan para maibahagi ko rin naman sa mga taong mahilig sa mga kakaibang kwento. Magsisimula na ako. Taon 1990, Quezon Province. May mga Jehovah's Witnesses noon na nagsasagawa ng preaching work sa mga liblib na komunidad sa bundok. Mga lugar na kahit ang mga rebelde raw ay bihira itong puntahan. Nung panahon yun, dapat kasama ako sa grupong ito. Pero tabalian ako ng braso nung buwan na yun, kaya hindi ako natuloy. Ang kwentong ito galing mismo sa isa naming kuya. Sobrang close family friend namin. Tapos siya yung pumalit sa akin. Siya rin yung kasama sa search group na naghahanap doon sa nawalang grupo kinabukasan. Ganito raw ang eksaktong nangyari. 3 sila noong umakyat sa bundok. Isang lalaking Jehovah's Witnesses brother at 2 babaeng Jehovah's Witnesses sister. Maghapon silang nagbahay-bahay. Nag-aalok ng libreng Bible study sa mga kakaunting bahay na madadaanan nila sa bundok. Habang nasa taas sila, may napansin silang parang maliit na komunidad sa kabilang bundok. Kitang-kita raw yun mula sa pwesto nila kung saan sila nagtuturo. At dahil pakiramdam nila may oras pa, nagdesisyon silang bumaba at tumawid papunta doon. At habang nasa daan, may nakasalubog daw silang matandang lalaki na namimitas ng panggatong. Tinanong nila kung may mas mabilis na daan papunta sa lugar na nakita nila. Pero imbis na direksyon ang ibigay, binalaan sila ng matanda. Abay, wala akong nagpupuntang tao doon sa itaas. Kahit mga taong labas, hindi ho umaakit yan.
Sinabi rin ng matanda na gabi na para umakyat doon. Sa bundok daw na iyon. Alas 3 pa lang ng hapon, late na. Tama siya. Halos wala ng liwanag nang makarating sila sa lugar. Mga bandang alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Nakarating sila sa lugar. At dahil halos walang kuryente nga sa bundok samang mo pa yung mga matataas na puno. Sobrang dilim na kaagad. Pero ang mas nakakapagtaka, totoo yung komunidad. May 4 o 5 bahay na magkakalapit sa gitna ng bundok. Tahimik. Masyadong tahimik. Ayon pa sa kuya, pagod na daw sila noon kaya hindi na nila itinuloy ang Bible study. Naghanap na lang sila ng matutuluyan para kinabukasan na lang sana magpatuloy. At gaya ng karamihan sa probinsya, may tumanggap naman sa kanila. Isang matandang lola ang nagpatuloy sa kanila sa maliit niyang kubo. Yung 2 babae sa loob ng kubo natulog. Habang yung lalaki naman, si brother, sa labas na lang daw siya matutulog gamit ang dala niyang duyan at maliit na coleman. Mga bandang alas 7 hanggang alas 8 na daw ng gabi yun. At bago matulog nire-review pa nila yung Bible at mga literature na gagamitin sana nila kinabukasan. Kasama yung Watchtower at Awake magazines. Yung isang sister, ipinatong yung magazine sa mukha niya habang nakahiga. Yung isa naman, ginawang unan yung Bible niya. Tapos sa labas naman daw, nagbabasa pa rin ng Bible yung brother hanggang sa mamatay yung ilaw ng coleman. Pagkatapos, ipinatong niya yung Bible sa dibdib niya habang nakahiga sa duyan. At doon nagsimula ang totoong bangungot. Mga bandang alas 9 ng gabi, may naaamoy daw yung mga babae na sobrang baho. Yung baho na tipong masusuka ka talaga. Nakakasulasok. At habang nakahiga sila, naramdaman nilang gumagalaw yung mga bintana. Dahan-dahan. Parang may nagbubukas mula sa labas. Malalaki raw yung mga bintana. Typical na kahoy na sliding window sa probinsya. Eto pa. Mataas daw yung kubo. Hindi ito basta maaabot mula sa lupa. Kung may tao man sa labas, kailangan niya magdala ng hagdan para maabot yung bintana. Mula sa ilalim ng magazine na nakatakip sa mukha ng isang sister, may anaaninag siya. Mga mukha. Nakatitig sa kanilang lahat mula sa bintana. At doon nila napagtanto ng mga oras na iyon. Yung mga taong tumanggap sa kanila kanina, hindi talaga mga tao. Namumula raw ang mga balat nito. Depormado ang mga mukha. At yung amoy, sobrang baho na parang pinapahirapan sila habang humihinga. Sabi nila sa labas mas lalala ang sitwasyon ng brother. Napapalibutan na raw siya na bang nilalang. Pilit siyang hinihila palabas ng guyan. At parang gusto siya yung pagpira-pirasuhin ng mga ito. Pero yun nga, hindi nila siya mahawakan. Hindi sila makalapit. At ayon sa kanila,
Alam daw nila kung bakit. Kasi noong mga oras na yun, mahigpit niyang yakap yung Bible sa dibdib niya. At parang iyon lang ang pumipigil sa mga nilalang. Buong gabi raw tumagal iyon. 6, 7, 8 oras na naghihintay silang sumikat ang araw, habang paulit-ulit silang sinusubukang lapitan ng mga nilalang. At hanggang sa unti-unti nang nagliwanag ang paligid. At isa-isa, bumalik yung mga nilalang sa mga kabahay nila. Noong mga oras na yun, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Iniwan nila lahat ng gamit nila at tumakbo pababa ng bundok. Pagdating nila sa paanan, may naghihintay na armadong grupo. At ang mas nakakagulat, halo raw iyon ng army at mga rebelde. Na ayon sa kanila ay pareho daw natakot sa lugar na iyon. O pareho daw natakot sa lugar na iyon. Ayon sa mga ito ay nagkaisa lang silang maghanap dahil baka daw sila pa ang mapagbintangan kapag may nawalang mga saksi ni Jehovah sa bundok. At ayon sa mga matatanda sa lugar, may alamat daw tungkol sa isang village na nagpapakita lang minsan kada 10 hanggang 15 taon. Mas matanda pa raw ang kwento kaysa sa panahon ng Philippine-American War. At paulit-ulit daw binabalaan ang mga tao tungkol dito na huwag pupunta doon sa bundok na iyon. Magpasa hanggang ngayon. Yung brother na kasama sa kwento, aktibo pa rin sa serbisyo. Yung 2 sisters naman patuloy pa rin na nagbubuluntaryo. At ako, kung hindi ako nabalian ng braso, baka ako yung kasama sa gabing iyon. Magandang gabi. Gusto ko rin sana magbigay ng pansarili kong karanasan, no? Tungkol dito sa naranasan ng lalaking nagkwento sa akin. Kaso sa ngayon, andito pa ako sa probinsya kung saan ko naranasan yung nakakatakot na o isa sa nakakatakot na pangyayari na naranasan ko sa buhay ko. Marami na akong na-experience, marami na akong nakita, at minsan napatunayan ko na rin naman na totoo sila. Pero ayoko muna magsalita sa ngayon. Siguro pagbalik ko na lang sa Maynila, pero syempre respeto na lang din sa mga nakatira dito dahil nga mababait naman sila. Hindi ko na babanggitin kung saan eksaktong probinsya ito naganap. May mga screenshot ako, may mga usapan kami ng mga barangay officials, police, at yung mismong kasama ko sa trabaho nung nangyari to. Pero talagang hindi ko muna siya ikikwento, siguro saka na palalagpasin ko na lang. Pero yun nga, hanggat maaari poproteksyonan ko itong lugar na to dahil maganda ang ipinakita sa akin ng mga tao noong nandito ako, o magpasa hanggang ngayon na nandito ako sa bayan nila. Sobrang bait, tsaka sobrang ganda ng lugar. Kaya itong lugar na to, pagka na-discover ng mga turista, paniguradong dadagsain to. Sana nga lang huwag bababoy kagaya doon sa ibang mga lugar na na-discover tapos naging sobrang mahal yung mga bilihin. Ultimo yung mga lokal apektado na.
Dito sobrang ganda, sobrang enchanting ng lugar. Para ang hirap-hirap sa loob umalis kahit na may hindi tama. No? Hanggang dito na lang. Magandang gabi.